Titindi pa raw sa mga susunod na buwan ang nararanasang maalinsangang panahon. Ang init factor o heat index sa Metro Manila posibleng umabot ng mahigit 40 degrees Celsius. Sa gitna nito, nadagdagan pa ang mga lugar na apektado ng tagtuyot. Live mula sa Quezon City, may report si Tina Panganiban Perez. Tina? Oscar, 36.2 degrees Celsius ang naitalang pinakamataas na temperatura ng Pag-asa sa Metro Manila ngayong taon. Nangyari yan nitong Marso. 37.8 degrees Celsius naman ang pinakamataas na temperaturang nai-record ng Pag-asa sa buong bansa at yan ay nangyari sa Cotabato City nitong Marso. Pero ayon sa Pag-asa, mas mainit na temperatura pa ang ating mararanasan ngayong Abril at Mayo. Balot na balot ang construction worker na si Werlan at kanyang mga kasama habang nagtatrabaho ng tanghaling tapat. Kailangan po para hindi po masunog. Tubig lang po. Bali, uminom ka lang ng maraming tubig para hindi ka masyado mahilo. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 38 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila ngayong Abril. Ang init factor naman o temperaturang nararamdaman ng katawan, mas matindi pa. Pwede siya mag more than 40 kung mataas yung ating relative humidity o yung gaano ka moist yung hangin. Nag-eksperimento kami kung gaano kainit ang panahon ngayon. Ang isang tube ice na ibinilad sa araw, inabot ng 20 minuto bago natunaw. Ganyan ding panahon ang inabot bago tuluyang natunaw ang 3 ice pops at isang baso ng yelo na ibinilad sa tabing kalsada. Mas mabilis namang natunaw ang isang baso rin ng yelo na ibinilad naman sa rooftop ng isang building. Ang temperatura naman sa ibang lugar ngayong buwan, posibleng umabot ng lagpas 39 degrees Celsius. Mas mainit pa ang inaasahan sa Metro Manila at ibang rehiyon sa Mayo. Sa Maguindanao, ilang residente ang napipilitang magigib ng tubig mula sa ibang barangay dahil sa mababang supply ng tubig sa kanilang lugar. Yung iba, drum-drum ang binibitbit para masulit ang pagigib. Umaasa ang mga residenteng may babalik na sa lalong madaling panahon ang normal na supply ng tubig sa kanilang lugar. Sa Negros Occidental, umakyat na sa 400 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa pagtama ng El Nino. Sa kabuuan, aabot sa lagpas 40,000 hektarya ng taniman ang apektado ng tagtuyot. Magsasagawa naman ng cloud seeding operation sa probinsya sa Mayo upang maibsan ang nararanasang init. Hinahanda na rin sa Occidental Mindoro ang nasa 300 milyong pisong pondo para sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Gagamitin ang pera sa pagbili ng mga oversupply na sibuyas upang hindi malugi ang mga magsasaka sa rehiyon. Ilalagay sa cold storage ng Department of Agriculture ang mga sibuyas. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, dumami pa ang mga lugar na tinamaan ng tagtuyot. Nadagdag sa listahan ng mga apektadong probinsya ang Occidental Mindoro, Camarines Sur, Cebu Province at Cotabato Province. Nasa 20 bayan na sa iba't ibang probinsya ang nasa ilalim ng state of calamity. Dagdag pa ng NDRRMC, pumalo na sa 5 bilyong piso ang pinsala sa mga pananim. Nasa 164,000 magsasaka naman ang apektado. Ayon sa Pag-asa, kahit panahon na ng tag-init, may isolated local thunderstorms pa rin namang mararanasan. Yun nga lang, di ganoon kadalas o karami ang ulan. Since talagang dry season naman kasi siya, we expect below normal rainfall pero hindi ibig sabihin na walang ulan. Kakambal ng tag-init ang ilang sakit. Unang-una yung heat stroke or yung heat fatigue, lalo na sa mga elderly. Maaaring ma-dehydrate, kaya kailangan talaga mag-iingat dahil ito isa sa mga possible na complicated na cases na maaaring matuloy-tuloy sa mga katulad ng kumbulsyon, mataas na lagnat, panghihina, at mayroong mga maaaring mamatay. May dagdag problema pa mga walang tuloy-tuloy na supply ng tubig. Pag ganito mga nakukulangan tayo ng water supply, marami tayong nagiging problems. For example, mga gastrointestinal diseases, kapag lalo na yung iniinom na tubig, yung mga nakaimbak. Kaya payo ng DOH, kung iinumin ng nakaimbak na tubig, pakuluan muna ito. Palitan din daw ang imbak kada 1 o 2 araw. Para makaiwas din sa matinding init, payo ng DOH, huwag na tayo munang masyadong lalabas yung kainitan ng araw. Ibig sabihin, simula alas 10 ng umaga hanggang mga alas 3, alas 4 ng hapon. Magsuot din ng preskong damit, sombrero, sunglasses at sunblock. Magpayong din.
At syempre, Laging iinom ng tubig, 8 glasses of water a day. dahil may El Nino, Oscar, inaasahang mas kaunting ulan ang ating mararanasan. Pero may El Nino man o wala, nasa panahon na rin naman daw tayo ng tag-init. Kaya ayon sa Pag-asa ay kailangang nakapaghanda na rin naman daw yung mga nangangasiwa sa ating mga dam para masigurong tuloy-tuloy pa rin yung ating supply ng tubig, Oscar. Yes, Tina, may epekto raw ba ang climate change sa mas matinding mainit na panahon na nararamdaman ngayon? Sabi ng Pag-asa kahit papano factor yan. Pero talagang inaasahan nila na mainit yung temperaturang ating mararanasan ngayon dahil nga nasa panahon na tayo ng tag-init. Tapos nakadagdag pa dyan, Oscar, yung ating nararanasang El Nino. So kumbaga nagpatong-patong yung iba't ibang factors para makadagdag dito sa napakainit na panahong ating mararanasan pa sa mga susunod na araw, Oscar. Okay, na-expect Tina na talagang magiging mainit pa sa mga susunod na buwan. Pagdating ng mga susunod na buwan at wala pang pag-ulan sa bansa, mas matindi pa ba ang mararamdamang init ng panahon? Ang forecast nga ng Pag-asa sa ilang lugar sa darating na Mayo, mahigit 40 degrees Celsius yung mararamdaman nating init. Actual yan, hindi yan init factor. Kumbaga sa tao, Oscar, nilalagnat na yon. So, mas matindi yung temperatura. Kung ngayon naiinitan na tayo, mas mainit pa raw sa May. Pero kahit papano, magkakaroon na ng konting ginhawa pagdating ng Hunyo kung kailan inaasahang darating na yung mga ulan, Oscar. Okay, yung mga local thunderstorm, Tina, may sapat ba ito para mapunan ang kulang na supply ng tubig sa ilang lugar? Kung hindi, makakatulong ba yung tinatawag na cloud seeding at gaano ba ito ka-epektibo? Nakausap natin yung Department of Agriculture a few days ago at sabi nila dahil nga dun sa mga local isolated thunderstorms, may mga areas daw na somehow nakarecover na dun sa El Nino na kanilang nararanasan. May mga sakahan daw na nakakapag-ani sa ngayon. At kung yung tungkol sa cloud seeding operations, ayon sa Pag-asa, as of last week, wala pa naman daw nakikipag-coordinate sa kanila dahil yung Pag-asa ang magsasabi kung nasaan yung mga seedable clouds, yung mga clouds na pwedeng matarget. Pero ayon nga sa Department of Agriculture, isa yan dun sa kanilang mga kinukonsiderang options, Oscar. Okay, maraming salamat, Tina Panganiban Perez.